So, yun. Kumusta? Kumusta mga kanaysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang bidyong to is mula na naman kaysa yung araw. So, meron ito pamagat na diskaya dahil kulong na, mapipilitang ilaglag na silang lahat. So, sana nga, and then expected naman natin yan na dapat kung lumubog na si Diskaya, edi isama niya na lang din yung iba, di ba? Parang tabla-tablahan na lang. So, bago natin simulan, ang video ito is mula kayo sa yung araw, so supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, napamagat ng video ito, Diskaya dahil kulong na, mapipilitang ilaglag na silang lahat. So, excited tayo dyan. So, again, sa yung araw, Pilipinoizy, like, comment, share, subscribe. Start. Tapos makulong ni Diskaya. Sa kulungan po magpapasko ang contractor na si Sara Diskaya nang hingyan ng payag ng media, dirty finger ang isinagot niya. Tila galit na galit. Diba? Kung di ba naman kumag, diba? Siya pa yung nag-middle finger par. Akala mo talaga, kasalanan natin kung bakit siya nakulong. Diba? Sisihin niya yung grabing greed na ano sa katawan niya, diba? Like anak ng toko, ini-enjoy mo yung nakaw tapos kapag ka mahuli ka, bigla-bigla ka mag-attitude. Ito yung perfect example ng yung parang wala talagang remorse par. 'Di ba? Like grabe. First time, hindi siya first time Nakakainis yung mga ganitong tao na imbis magpakumbaba, imbis magsisi, 'di ba? Pero wala attitude pa rin. Grabe din talaga, parang may tupak to si Sara Diskaya par. Or baka meron. Ang lahat ng mga kasabwat. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. At dahil ba hindi natulungan, Okay. So, given na mas malaki yung napunta sa kanila, pero may napunta pa rin sa inyo. Regardless of any amount, di ba? Nagnakaw pa rin kayo. Naman, kulita. Palagi nyo sinasabi, I am protective of the Diskaya. When I'm a chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy Ito provided na. under the law is for them to apply it. They qualify under the Tagapagtanggol. Business Protection Program. That's all what I did. Halika, Cut. atin itong pag-usapan mga kaibigan. Grabe talaga. So, ayun. Kita nyo naman par. Useless lang din yung galit-galita ni Marcoleta. Hindi din naman umubra. Di ba? Oh mamay. Kan. Actually, may nakita akong par. Kasi, di ba, syempre, pinag-iinitan si Marcoleta. And then, alam niya mismo sa sarili niya na ang tingin ng taong bayan sa kanya is parang pinoprotect niya yung mga Diskaya, So, meron akong nakitang isang comment par na ang sinabi niya doon, kung hindi daw pinoprotect ni Marcoleta yung mga Diskaya, baka lang to baka daw ayaw niya lang talaga na ma-achieve to ng admin, like malutas to ng admin, 'di ba? Kasi syempre babango daw yung admin kapag nalutas to ng admin which is inaano pa naman ng kabila, 'di ba, na parang walang kwenta tong administrasyon na to. Walang nagawa tong administrasyon na to. So parang yun yung kinoment niya na parang ayaw lang talaga ng mga taong to, 'di ba? Na bumango yung admin ngayon. So parang yun yung comment niya. So kung nag-agree kayo, comment down below. Sa akin naman pwede, 'di ba? Pwedeng ganun din. 'Di ba, na parang sige, sabihin na natin, hindi niya talaga pinoprotektahan yung mga Diskaya. So pwede, 'di ba? Pwedeng ang layunin niya lang is para lang, hindi bumango yung admin. 'Di ba? Hindi mapunta sa admin yung credits na malutas tong kaso na to sa flood control. Pwede, possibilities. 'Di ba? Kayo na lang din kung mag-agree kayo. Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Mas credible si Diskaya, si Bryce kaysa Diskaya. Bakit ganun? Dito may walang opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan din ang sumuko. Grabe naman si Naglaga na Marco. ba? Akala ni Sara Diskaya ay sapat na ang proteksyon ng mga makapangyarihang pangalan sa likod niya. Pero ngayong nasa loob na siya ng rehas, tila nag-iiba ang iihip ng hangin. Sa isang matapang na pahayag, bago siya makulong, sinabi niyang, huwag niyo kaming gawing biktima dahil alam namin kung magkano ang napunta sa inyo. Isang banta na tila maglalaglag sa mga politiong pagman ng korupsyon mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang pesto. Sa Ob-ob din kasi itong mga Diskaya na to 'di ba? Inoveran sila par na ilaglag yung lahat, 'di ba? Baka sakaling bumaba yung sentensya sa inyo. Hindi din, 'di ba? Nagpadala din sa takot.
So, siguro, bahala sila sa buhay nila. 'Di ba? Kung pipilitin nila na maging fall guy na lang or pipilitin nila na sila yung pain, bahala sila sa buhay nila. 'Di ba? Total, yung admin naman, ginagawa pa rin naman nila yung other way, 'di ba, na malaman tong mga kurakots na to. Katapos ng video ito, malalaman ninyo kung bakit kahit si Marcoleta o sinumang senador ay hindi na makakaporma sa harap ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Therefore, kailangan nyo itong tapusin para malaman kung sino ang susunod na kakalad ka rin. Kung tutuusin, Okay. hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming Pangalanan gawing mo? panakip butas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang Ogag naman pala kayo 'di ba? Pangalanan nyo. laro. Pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya wag ninyong Hindi, kasalanan nyo rin kasi hindi nyo maturo-turo eh. Alam nyo din naman, kayo yung magpapatunay eh. Kasi kami dito, kahit anong connection na, yung ikukonekta sa mga tao na yan, wala pa rin kung walang witness or kung walang magpapatunay. Diba? Kasi kita nyo yung issue ni, ni Villanueva, ni Estrada. Alam na natin, diba, na merong something, pero paano natin mapapatunayan pa yun? Diba? Ito si Diskaya din, parang engot din. pakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistemang bulok. Sabi ni Sara Diskaya, ang sistema mismo ang pumupwersa sa mga kontraktor na sumunod sa kalakaran. Pero ang mas masakit na katotohanan ay ang mga politiko raw ang unang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa kanilang mga opisina. Hindi lang daw sila ang dapat investigahan, dapat daw tingnan ang mga pangalang nasa mga komite at ahensya. Pakinggan pa natin siya. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng Wow. At least, inamin mo. Saludo sa pag-amin mong magnanakaw ka. Inamin mo naman pala na magnanakaw ka, ba't sobrang attitude mo kapag tatanungin ka ng media? Nagmi-middle finger ka pa. Diba? And in fairness in fairness kay Sara Diskaya, umamin siya na magnanakaw siya. Ang ano lang talaga dito pwede siyang may gawin Diba? Pwedeng may gawin siya, of course. taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Ito ay isang direktang Yun. hamon sa integridad ng gobyerno. Therefore, ang pagsuko ni Sara Diskaya Sinasabi mo lang naman na tama na yung pangungurakot natin kasi nahuli ka na. Diba? Kung hindi ka nahuli, di tuloy-tuloy ang ligaya. Baka ngayon 10 na yung payong mo Diba? noong December 10 ay hindi lang simpleng pag-aresto. Ito ay simpulan ng isang malawakang laglagan. The Marcoleta Connection. Aray ko. Matatanda ang naging mainit ang diskusyon sa Senado nang tanungin ni Senator Ping Lacson si Senator Dante Marcoleta kung bakit tila protective ito sa mga Diskaya. Itinanggi ito ni Marcoleta at sinabing itinuturo lang niya ang tamang proseso Ay. para sa Nakakamiss. Present pa si Bato that time par. Ay, Bato, nasan ka na Bato? Oh, Bato. Nasan ka na Bato? Diba? Witness Protection Program. Pero maging si Senate President Tito Soto ay hindi basta-basta pumirma. Sabi ni Soto, kailangang ibalik ang ninakaw at sabihin ang buong katotohanan dahil may mga inconsistency sa statements ng mga Diskaya. Ang proteksyon inaasahan nila ay tila naglaho. Therefore, naiwan silang nakatayo sa gitna ng ulan nang walang masisilungan. Nako. Kumanta ka. Basang-basa sa ulan. No, ang importante rin is the objectivity sinasabi ko na sa'yo. Are you trying to steal the show? No. I'm raising prejudicial questions. I can sinasabi ko to you. Proceeding? Mr. Chair, sinabi ko na sa'yo, the interest of this committee is the impartiality, the objectivity. Saan mo kayo magbibigay ng opinion? Why did you choose, for example, Price? Over to this guy? That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of this zone, you cannot question my opinion. You also express your I am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. Kala mo naman talaga si Marcoleta hindi din nagbibigay ng opinion niya Diba? Ito talagang taong do kapag talaga, Diyos ko. Ay, nako. Ang mangyayari dito, so mas credible si Price kaysa Diskaya. Bakit gano'n? Why are we trying to prejudge this? Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are you so protective of the Diskayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Why are you so protective to them? Kasi lahat ng tao tinitingnan si Marcoleta kasi
parang ginagawa ni Marcolita, para siyang parang babae na may regla par. Na parang kahit anong paliwanag sabihin mo, hindi talaga makikinig. 'Di ba? Which is, yun nga, sa babae, normal na yun na parang, talaga, sobrang init talaga ng ulo nila kapag nire-regla sila. Pero si Marcolita, Diyos ko, sobrang hirap siyang paliwanagan, or matigas lang talaga yung ulo niya par. 'Di ba? Or ayaw niya lang talagang magpasabi or whatsoever. 'Di ba? Pwede ba natin i-record ito? Parang inyong sinasabi, I am protected of the Diskaya. Wala as chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply it. They qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. At ang final blow, ito na ang utos ng Pangulo. Nitong December 18, 2025, si PBBM na mismo ang nag-anunsyo ng warrant of arrest para sa 96.5 million piso na ghost flood control project sa Davao Occidental. Mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Meron lang po akong update tungkol sa iba't ibang kaso, tungkol sa flood control, mga problema sa mga iba't ibang kontrata. Ipapabot ko po sa inyo na ang 96.5 million na ghost flood project sa Davao Occidental, naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Ang kasong graft of malversation ay non-bailable, pero ang mas mabigat ay ang mensahe ng palasyo. Gusto nilang marinig ang kabuuang kwento at hindi selective na impormasyon. Hindi na pwede mag-drop lang ng pangalan ng walang ebidensya. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito, hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila ay makalabas sa kulungan. Kabilang na po rito si Sara Diskaya na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. Dito may walang opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Ito po ay patuloy namin ang gagawin at simula na po ito at patuloy namin imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. At titiyakin po natin na hindi lamang sila ay makakasuhan kundi maibalik ang pera ng ating mga binayad ng ating mga kababayan ay ibalik sa kaba ng ating bansa. At maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. Therefore, kung talagang kakanta si Pero yung mga DDS lang talaga yung hindi natutuwa na may mga isinasauling pera. Sara Diskaya, kailangan niyang ilabas ang lahat ng resibo laban sa mga politikong nagbulsa ng pera ng bayan. Have mercy, O God. Ang mga pahayag ni Sara Diskaya tungkol sa sistemang pumapwersa sa kanila na gumawa ng mali ay nagpapaalala sa atin na ang kasalanan ay madalas na nagbabalat kayo bilang necessity o pangangailangan. Tama. Lucas 8:17, walang lihim na hindi mabubunyag at walang tago na hindi malalaman at lilitaw sa liwanag. Sa mundo ng politika at malalaking proyekto, akala ng marami ay habang buhay silang makakapagtago sa likod ng mga bagman at komplikadong transaksyon. Pero ang salita ng ating Panginoon Diyos ay hindi nagkakamali. Kapag ang pader ng kasinungalingan ay nagsimula ng gumuho, walang sinumang makapangyarihan ang makakatayo. Ang pag-amin ni Diskaya na sila ay forced by the system ay isang paalala na ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa pakikibahagi sa mali, kundi sa pagpapanig sa katotohanan. Therefore, kaibigan, sa halip na matakot sa bulok na sistema, itanim natin ang ating pag-asa sa awa ng ating Panginoon Hesus. Tama. Ang ating Panginoon Hesus ang nagbibigay ng lakas upang tumanggi sa masama kahit pa ang kapalit nito ay mawalan tayo ng proyekto o kita. Ang kanyang pag-ibig ay sapat kaysa anumang pacts of corruption. Amen. Ng mundo. Sa huli, ang reward ng isang tapat na buhay ay higit pa sa bilyon Grabe, sobrang lang talaga nilapid para Para siyang statwa. yung pisong nakaw na yaman. Ang bawat isa sa atin ay mananagot sa harap ng ating Panginoon Diyos, hindi bilang kontraktor o politiko, kundi bilang mga anak na tinawag tayo sa liwanag. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. So, yan lang naman mga kanoisi. So, kayo na masasabi dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay sa iyong araw. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, i-subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino Easy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, para malinaw pa sa klaro yun. Diba, na itong si Diskaya, inamin niya naman pala na magnanakaw siya. So, bakit iyak siya ngayon na makukulong siya? Diba? Inamin mo, ini-enjoy mo yung yaman. Tapos kapag ikukulong ka na, biglang mag-attitude ka. Magmi-middle finger ka. Diba? Ayaw mong mahusgahan ka. Dati nung eleksyon, todo flex ka ng yaman na hindi sa'yo. Diba? Tsaka yun nga, pinanghahawakan pa rin ni Sara Diskaya up until now, yung niya na parang napipilitan lang daw sila, no choice. Siguro nung una no choice, pero wala, in-enjoy niya kalaunan diba? Kasi yung no choice na yan, dapat gawin mo lang yan isang beses, hindi isang taon, kahit isang buwan, tapos hanap ka ng way talaga, diba? Like, alam mo na mali, hindi, wag kang sumugal dyan, diba? Wag mong ipilit na kesyo, hindi, maganda palang kitaan dito.
'Di ba? From grabe. Notice kami dito na mawawalan kami ng kita. So, parang gumaganyan, no? Grabe, paldo pala tayo dito. Tiba-tiba pala tayo dito. Diba? So, ini-enjoy nyo. Huwag nyo sabihin. Pero, yun nga, si Sara Diskaya, pinagpipilitan niya talaga na, wag lang kami. Merong iba dyan. Kaya nga, sana, diba, dahil sa tulong ninyo, patunayan nyo, for sure, meron kayong mga naitabing ebidensya dyan. Diba? Ang problema sa inyo, ayaw nyo kayo yung pag-focusan, pero yung mga nalalaman nyo naman, hindi nyo naman ginagamit. Diba? Kumbaga, hindi ka gumagamit ng utak ba? Dapat ganyan, kung nasa kote na kayo, damay-damay na lahat. Pero syempre, mahirap gawin yan. Diba? Kasi, magbablockmailan kayo dyan eh. Diba? Magpapatayan kayo dyan. So, mahirap yan. So, yan na yung some kind consequences din. Diba? Sa mga pinaggagawa ninyo. So, abot naman dito kay Marcoleta. Wala tayong ibang nakita talaga dito. Diba? Kundi, ano talaga siya. Diba? Sobrang gigil na gigil talaga. Diba? Sabihan tuloy siya ni Senator Lacson na, why are you so protective of mga Diskaya? Diba? Tapos yun nga, yung tumatak sa akin na komento talaga. Sinasabi doon na, baka lang talaga, ayaw lang talaga nila na, may magandang magawa yung yung tawag dyan, yung admin. Diba? Kasi syempre, sinishade nila sa taong bayan na Diba? Walang nagawa yung administration ngayon. Kaya nga, yung isinauli ni Alcantara, yung may nagsauli pa ng 15 million, hindi nila kinikredit yun. Parang tinatawanan lang ng mga DDS yun. Sinasabihan lang nila na kesyo ganyan na, acting. Sasabihin nyo talaga yan kasi ayaw nyo ng improvement eh. Diba? Pero kung si VP Sara yung gumawa niyan, wala, bilib na bilib kayo. Ipagtatanggol nyo pa yan hanggang sa kahuli-hulihang hininga nyo. Diba? Pero syempre, dahil si BBM yung may gawa, yung admin yung may gawa, hindi nyo i-appreciate yan. Ayaw nyo na tumatak sa tao yan. Diba? Na may nagagawa naman pala talaga yung administration. Pero syempre, kailangan yung siraan yung yung admin para maiangat nyo yung yung pangulo nyo, future pangulo nyo. Diba? Kasi sad to say din naman talaga, pero front runner talaga si Sara Duterte, So, kung hindi tayo magtutulungan dito, wala talaga. Mananalo talaga si Sara Duterte. Diba? So, sana walang tatakbong vote splitter, Kasi, kung may tatakbo na, vote splitter dito sa side ng against sa mga Duterte, yari. Sara Duterte pa rin talaga yung mananalo. Diba? So, sana, isa lang tatakbo. It's either Lenny or Risa Ontiveros. Pero for me kasi, parang medyo mahirap pa si si Risa Ontiveros eh. Parang si Lenny pa rin talaga dapat So, sana lang wala talagang vote splitter na tumakbo dito sa side nila Lenny para tumapat-tapat naman ng konti Pero di natin alam kung biglang may makita yung na parang magi-split. But anyways, that's it na lang muna. So, kayo, anong masasabi niyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, yeah, mensahin niyo kay Senator Marcoleta. So, that's it. So, again, sa iyong araw, Filipinoicy, like, comment, share, subscribe. Filipinoicy is out.